Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawan mo pa ang aralin dito sa Filipino. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito, pagtukoy sa kahulugan ng ugnayang salita, larawan. Tayo ay nasa ika-4 na linggo na ng second quarter. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. Narito ang mga layunin para sa araling ito. Una, matutukoy mo ang kahulugan ng salita batay sa kumpas, galaw, ekspresyon ng muka, ugnayang salitang larawan o kasalungat. At ang ikalawa, mabibigkas mo ng wasto ang tunog ng bawat letra sa alpabetong Filipino. Ang kahulugan ng mga salita ay makikilala ayon sa pagbibigay ng kasing kahulugan at kasalungat nito. Bukod dito, may iba pang paraan upang matukoy ang kahulugan ng salita. Ito ay ang pagtukoy sa kilos, ekspresyon na ipinapakita ng mukha, galaw ng katawan, at kumpas ng kamay. Ito ay mabisang paraan upang matukoy ang kahulugan ng salita sa mambabasa, manunood, o nakikinig. Tayo muna ay magbabalik-aral tungkol dun sa paggamit ng malaking titik at maliit na letra. Okay, ginawa na natin ito noong nakaraan. Yan, balikan lang ulit natin. Ipapaliwanag lang ulit ni teacher na kapag daw umpisa ng pangungusap, dapat ito ay nagsisimula sa malaking titik. Pag sinabing pangungusap, ito ay nagtatapos sa bantas. Tamang bantas. Ang mga bantas na ito ay pwedeng tuldok o kaya naman tandang pananong at tandang padamdam. Matatawag na natin yan, pangungusap. Ayan, mga umpisa ng ating pangungusap nagsisimula sa malaking titik. Ito, ayan, ito pa, at ito. Tandaan, kapag umpisa ng pangungusap, ito ay nagsisimula sa malaking letra. Ayan, bukod sa umpisa ng pangungusap, ginagamitan din natin ng malaking titik ang umpisa kapag ito ay pangalang pantangi, katulad ng tanging ngalan ng tao na Marlon. Ito. Nako, ito pala. Yan. Marlon. Ano pa, Trisha. Ayan, ang umpisa natin ay malaking titik. Tapos, tanging ngalan ng lugar. Lugar natin ay, pili si teacher ng Rizal. Hindi Suze Rizal Rizal. Pangalan to ng lugar. Ayan, nagsisimula sa malaking titik. Ano pa? Burahin lang to ni teacher. Kapag tanging ngalan ng bagay. Pag sinabing tanging ngalan ng bagay, ito na yung mga brand ng mga bagay, no? Pwedeng, ano bang brand? Nokia. Meron pa ba nun? Nokia hanggang ngayon. Nokia. Tapos, meron tayong Pensonic. Yan. Pangalan ng bagay na TV, DVD player. Ano pa? Sa bagay ay KitKat. Alam niyo yan? Uy, alam mo to. Tsokolate to eh. O, diba? Pagkain. Ayan. So, yan ay pangalang pantangi na ginagamitan ng malaking titik ang umpisa. Na kung ito ay kasama sa pangungusap, halimbawa, ang umpisa, di ba natin, ang pangungusap natin ay nagsisimula sa malaking titik. Ang halimbawa natin ay C. Ayan. Umpisa, malaking titik. Si nanay. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kapag nagsisimula sa si, yung sumunod nito, ibig sabihin, tanging ngalan yan ng tao. Kaya malaking titik din yan, si nanay. Pero kung ang umpisa mo ay ang nanay, maliit na titik na N yun. Si nanay ay bumili, ay bakit M? Mali spelling ni teacher.
Ayan, bumili. Ganda ng sulat ko. Ng Nokia. Oh, okay na? O, di ba? Kahit hindi umpisa ng pangungusap, dahil ito ay tanging ngalan ng tao. Ay, tanging ngalan ng tao. Tanging ngalan ng bagay. Tapos ito, tanging ngalan ng tao. Ginagamitan pa rin natin ng malaking titik. So, yun lang yung para dito sa paggamit ng malaking titik at maliit na titik. Laging tandaan nyo na umpisa ng pangungusap at kapag ito ay tanging ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang tamang salita batay sa ugnayang salitang larawan na nasa kahon na matatagpuan natin dito sa kanan natin pero sa module ninyo nakalagay yun sa baba. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Narito ang mga pagpipili ang sagot. Humihingi. Alin dito sa mga larawan ang humihingi? Ito bang number 1, number 2, number 3, o number 4? Umiiyak. Natutulog. Pinapahinto. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Hanapin ang angkop na larawan at ekspresyon ng mukha na nagpapahayag sa kahulugan ng salita. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Narito yung mga pagpipilian natin. Ayan, tingnan mo buti yung kanilang mukha. Ano daw ang ipinakikita ng mga ito? Babanggitin ni teacher, ito nandito sa number 1 hanggang number 4. Number 1, nagalit. Alin daw dito sa pagpipilian nating larawan ang nagalit? Number 2, nagulat. Number 3, natuwa. At number 4, nalungkot. Nung face-to-face pa lang, ayan, habang nagsasagot kayo, nung face-to-face, yung mga bata ko, nakukuha nila yung expression ng mukha ko pagka yung galit na ako. Yung titingin ka pa lang, mababait kasi yung mga, yung mga bata ko. Pero may ilan, syempre, na, alam niyo na, mga happy, masyadong masasaya, ayan, siguro gusto nila yung nakakapaglaro sa school, hindi naman natin may iwasan yung mga ganung bata. Natural lang sa kanila yan dahil bata pa nga. Kapag nakita na nila yung mukha ko na galit ako, ayan, tahimikan na sila. Hindi na ako magsasalita nun, basta sa mukha nila, expression pa lang na mukha, alam na nila. Pero bihira naman na magganon. Mahirap kasi yung magsalita ka, natatandaan ng bata yung sinasabi mo. Kaya mas maganda na lang na tumahimik, tapos tingnan mo na lang sila, makuha nila na ikaw ay hindi na natutuwa. Tapos, alam nila pagka masaya, syempre kita naman dun sa mukha, di ba? Dun pa lang, na-identify na nila anong pakiramdam noong iyong kaharap base sa expression ng mukha. At yung kumpas na ginagawa ng kamay, ayan, tinuruan ko sila noon na kapag ikinuyom ko na ang aking kamay, ang ibig sabihin noon, tatahimik. Kapag naman nakabuka ang palad, tapos iniharap ko sa kanila, ang ibig sabihin noon, tumigil. No? Tigil na muna. Doon lang, may communication pagdating doon sa mga kumpas-kumpas, nauunawaan ng bata. Basta sasabihin mo naman sa kanila anong ibig sabihin nun. At saka, makukuha na nila yon na hindi mo na kailangan magsalita, alam na agad nila. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Bigkasin at isulat sa patlang ang nawawalang letra sa alpabetong Filipino. Gawin ito sa iyong kwaderno. Batay doon sa ating layunin, bibigkasin daw yung tunog. Magkaiba yung tunog, kaiba ito sa pangalan ng letra. Kapag sinabi mong A, ito ay pangalan ng letra. Doon sa ating layunin, kailangan daw ay tunog. Kaya babanggitin natin yung mga tunog. Ikaw ang magbibigay ng mga nawawala. Mas maganda kung isulat mong lahat ito. Huwag mo lang kakalimutan yung guhit na ibig sabihin, yun yung nawawala. No?
Isulat mo na lang lahat ito. Mabilis lang naman yan dahil ito ay yung ating lang alpabeto. Sa alpabetong Filipino kasi, kasama na dito yung akala natin sa English lang, yung C, yung F, yung Z, yung X, Z, ano pa ba, Q, yan. Kasama na rin yan. Na? Kaya 28 sa alpabetong Pilipino. Ayan, bagitin na natin yung mga tunog. A. K. Itong letter C, depende yan sa gamit sa English. Minsan, ito ay nagiging parang letter S ang tunog, depende sa nakakabit nitong vowel. Malalaman nyo yan pagdating ninyo ng English na. Next, E. Rinig ba? Yan. Medyo hindi rinig yung F. Ano na tunog ko? Yan. Ito lalo, hindi yan rinig. Parang nagpapaamoy ka lang ng hininga. Ganun tunog. Next, I. K. L. M. N. Ng. O. P. K. Ayan, itong tunog ng Q at saka K ay magkapareho. K. K. S. T. U. V. V. Parang F pero nandun yung tunog ng B. Pero ito ay V. Yung nguso ay kakaiba sa pagpapatunog ng B. Okay? Dito ay V. V. Next, X. X. Y. Parang I. Hindi na hindi, no? Y. At ang huli, ayan. Yung nawawala, ikaw na ang bahala doon. Okay? So, yun lang. Pwedeng ulitin yung mga tunog para mas matandaan mo pa. Makinig ng mabuti sa kwentong babasahin ng iyong tagapag-alaga o kasama sa bahay. Nandito si teacher, ako na magbabasa para sa iyo. Si Danilo, ang masipag na traffic enforcer. Siya si Danilo. Siya ay araw-araw na nasa kalsada. Pinapanatili niyang maayos ang daloy ng trapiko. Kahit mainit ang panahon, tuloy pa rin siya. Stop, go ang kumpas ng kanyang mga kamay. Maglakwat siya sa oras ng trabaho ay ayaw niya. Sabay iling sa lalaki nagyayaya sa kanya. Iyan si Danilo, masipag na traffic enforcer. Yung traffic enforcer, kids, ito yung nagpapanatili ng kaayusan sa daloy ng trapiko. Sila yung makikita nyo sa kalsada na kumukumpas-kumpas sa may intersection para hindi magkanda buhol-buhol ang mga sasakyan, hindi tumagal doon sa pwestong yon. Sila nagpapanatili ng kaayusan sa daloy nito. Sagutin na natin ang mga tanong. Number 1. Sino ang nasa kalsada araw-araw? Number 2. Ano ang gawain ng traffic enforcer? Naku, nasagutan ni teacher. Sana tandaan nyo agad. Number 3. O baka nakalimutan na. Number 3, ano ang mga galaw na ipinapakita o sinasabi sa kwento? Ano daw yung kumpas na ginagawa nung traffic enforcer? Kala niyo sasabihin ko yung pangalan, ha? Number 4, ano sa palagay mo ang makikita mong ekspresyon sa mukha ng isang traffic enforcer kapag maayos ang daloy ng trapiko? Kapag maayos niya nagagawa ang kanyang trabaho at nakikita niya maayos ang daloy nito. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Puna ng mga patlang sa ibaba, isulat ang sagot sa iyong kwaderno.
Ayan, eto yung mga larawan na nagbibigay sa atin ng clue kung ano yung ipupuno mo dito sa patlang. Kaya lang parang may kulang. Ito na mismo. Okay. Ito ay ano ha, paano ba ako sasabihin? Kambal na salita. Tanan, kahit, munti, ang ano ito, ay sari-sari. O, kantahin mo na lang para alam mo kung anong ipupuno mo dito. So, yun lang. Dali lang, di ba? Ayan, kids! So, ganun lang kaikli ang ating mga gawain sa ikaapat na linggo ng ating aralin sa Filipino. Huwag magpapaka-stress, kids, ha? Ito ay nagbibigay daan para doon sa mga subjects pa natin na medyo madami-dami yung gagawin. Just take your time, enjoy your day, and nandiyan naman si nanay o si tatay o si kuya o si ate para tulungan ka sa pagsasagot ng iyong module. At sana, syempre, nakatulong si teacher sa iyo. Yun lang. Thank you for watching. See you in my next video. Goodbye!